Hi, good morning guys. Dito na naman tayo. Sunday ngayon at saka ito lang yung araw na magamit natin sa pag walking at jogging nito sa oval sa sabana. Kahit mainit na, pumunta pa rin ako rito dahil medyo may edad na rin tayo, so kailangan yung tuhod natin malakas pa rin. Sige lang, at least makagawa tayo ng isang walking or jogging sa isang linggo. Kaya sagarin ko na itong 3 ikot. Bali 4.5 kilometers dahil Monday to Saturday magdadrive na naman tayo araw-araw. Pero sige lang, ganyan talaga yung dapat gawin pag may edad na. Alas 8:45 na ng umaga at napakainit na rito sa Caribbean, lalo na pag working days, Monday to Friday. So sumabot ng 36 degrees Celsius. Grabe. Mayroon pa rin exercise ng mga aso rito. So naka-isang ikot pa lang tayo, dagdagan pa natin ito ng 2. Ayan yung aso. Kaya hindi ko pinalampas tong araw na to. Hey boy, what you doing boy? Husky. Ito tayo. Ayan, mainit. Sabi. Safe kati isang lugar guys na kung saan pwede ka mag workout kahit ano gusto mong oras hanggang alas 8 ng gabi. Maraming tao pa rin dito. Mamayang hapon sigurado. Naka-jogging na rin tayo sa Puerto Spain, sa sabana doon, kung saan isang oval 8 kilometers, isang ikot lang, kontento ka na. Kaso doon medyo delikado dahil maraming aabang ng mga nagja-jogging. Sinuuldap nila, lalo na pag alas 6, alas 7 ng hapon. At pag umaga naman, dapat medyo maraming tao ka kung mag-jogging. Dahil matindi doon. May mga hold-uppers, snatcher pa. Di mo lang alam. Habang lumalakad ka, pag hawak-hawak mo cellphone mo,
Naku, may dadaan na nagbibisikleta, snatch yung cellphone mo, tapos ka. Kahit maraming tao doon sa Sabana, Queen Park Sabana sa Port of Spain, wala silang pakialam kung i-snatch ka or i-hold up. Malinis yung ano, malinis yung paligid. Ayan, tanghali na tayo kasi, kaya kunti lang yung tao, pero mas okay. May mga pakunti-kunti pa rin na nagja-jogging. Di lang naman ako nag-iisa. Walang activities ngayon dito sa Sabana nitong linggo. Di ko rin alam, baka mamayang hapon. Mainit. Hindi pa tayo naka pangalahati sa 1.5 kilometers sa ikot na ito, pero natapos ko na yung 1 round. So bali malapit na rin ako magdalawang ikot. Parang yan lang yata kaya ako ngayon, guys. Matindi ang init kasi. Pag wala kang sombrero, patay yung kuto sa ulo mo. Morning. Grabe. Malapit na tayo sa priority bus route. So bali naka 5.8 na yata ako, or naka 60% na ako. Baka mamaya makapunta kami ng beach, makapagbawas ng libag sa tubig dagat. May nagpapalipad yata ng saranggula.
Pawis na tayo guys. Woo! Pahinga muna tayo rito. Ito naman guys, yung mga naka-uniform na yan, mga gwardiya dito yan sa Sabana. Siguro may mga instruction sa kanila on how to safeguard the Sabana, dahil araw-araw may mga activities dito. So today Sunday or either they have training. So ayan sila oh. Linggo-linggo nila ginagawa dito yan. Tatay nagpapalipad ng saranggola kasama yung anak nilang. Sarap ng banding nila guys. Ayun, importante ito. I miss this experience in my life guys, dahil tumanda na ako sa abroad. Di uman lang na malayan na yung mga anak ko nakatapos na sa college at nakapagtrabaho na, and until now I'm still here in abroad. But anyway, probably this will be my final year right here in Trinidad, at saka uuwi na rin ako siguro next year. Only God knows. So ituloy natin guys yung walking natin. Malapit na rin tayo makarating sa point of origin. Siguro 2 rounds na lang yung gagawin ko guys. Mainit na rin eh. At saka may mga gagawin pa tayo sa bahay. Magluto pa tayo ng almusal natin. Laba pa tayo para bukas pasok na naman sa trabaho. Hindi rin pala aabot ng 20 minutes ang isang ikot na normal na walking dito sa 1.5 kilometers oval ng Sabana guys. Yun, medyo dahan-dahan na pumupunta dito yung mga lokal. Believe ako sa kanila dito guys. Kahit mainit, pag gusto nila mag-workout, talagang nag-workout sila. Talagang athletic itong mga Trinidadian. Supported kasi yung sport nila dito ng national government guys. Kaya nga pag Olympic, yung contingent nila umabot ng 100. And their population is only approximate 1.5 million, kasama na kaming expat. Samantala sa atin sa Pilipinas, umabot na tayo ng 120 million yung contingent natin papuntang Olympic. Kuminsan wala pa yung 100, dahil
Pag atli ka sa atin, talagang lalabas ka ng sarili mong pera kung gusto mong mapasama. May budget naman ang gobyerno, kaso lang yung corrupt practices ng mga Pilipino. Corruption talaga yung inuna ng mga Pinoy sa atin sa Pilipinas. Wala. Wala nga sinso ang buhay natin sa Pilipinas. Kahit sino pa yung presidente ilagay mo dyan, wala. Dahil pag nasa pwesto na sila, ang inuuna nila kung paano nila nanakawin ang pera ng taong bayan. Wala. Maraming matatalino na Pilipino sa abroad, lalo na sa singkantes, palagi tayong litaw. Kahit sa mga engineering works, di mapapahuli ang Pilipino when it comes to brilliant ideas on how to serve their company. Kaso lang, pag sa Pilipinas na, wala na mangyayari. Una-una, pag nasa pwesto, ang budget na nakawin ng humahawak. Then, ibigay sa taga pamahala, yan nakawin. Hanggang sa dumating sa dulo, kakapiranggot na lang. Bulgar-bulgaran pa. Kaya nga, matutulong guys, hindi na ako bumubuto since 1998 nang matalo si Miriam Santiago na dinaya ni Ramos. Yan lang ang ano ko. Wala eh. Nagpaparehistro ako pero I'm not interested of any politicians in our country anymore. Wala. Ayan yung mga buong magpamilya. Yan. Kahit mainit na, nakabilad pa rin sila sa araw. Yung dalawa naman na yan, yung tutorial yan, soccer football. Always Sunday dito yung matanda na yan nag-tutor sa mga bata. Siguro may bayad yan, of course, dahil Sunday is rest day, and he is here to teach those kids by playing soccer football. Yaman. Ayan oh. Yan. Single tutorial yan. So dito na tayo guys sa ating pinanggalingan. Dito tayo nakaparking. Mamayang hapon babalik na naman tayo rito.
Nakaparking tayo rito. So, yun na lang guys. Ito lang ma-contribute ko na content sa araw na ito. Once again, thank you for watching. Please support my YouTube channel, Shadow TNT, for more updated adventure and exploration right here in Trinidad and Tobago. Thank you and God bless.